Makakausap naman natin ngayon from The Hague, Netherlands pa rin, si Attorney Nery Colmenares, ang isa sa mga legal counsel ng drug war victims. Magandang gabi from Manila, Attorney Colmenares. Ay, magandang gabi ko rin at sa lahat ng viewers ninyo. Opo, so how significant is this for you na gumugulong na ang confirmation of charges hearing finally ni FPRRD sa ICC? Ay malaking bagay, Corina. We drafted a complaint against him in 2018 and we filed it in 2018, yung crime against humanity kay President Duterte sa ICC. At that time, presidente pa siya. Kaya grabe ring sakripisyo ng mga kaanak ng biktima na ma-file noon against the sitting president. Pero ngayon, mahaba rin ang paghintay naming lahat pero kausad na rin ng konti, confirmation of charges at we believe, we're confident naman that the ICC will confirm the charges and trial will take place sooner than later. So are you privy o meron po ba kayong nalalaman na magiging plataporma na tutuntungan naman po ng depensa bukas? At kayo po ba'y handa na sagutin o yung rebuttal po ninyo sa depensa? Well, actually, hindi namin siyempre alam ang kanilang tactics dito, paano nila i-argue. Pero kung i-base mo doon sa opening statements ni President Duterte sa the first day, hindi nila squarely kinonfront yung ebidensya na nilahad ng prosekusyon. Nilahad ng prosekusyon yung apat na elements ng crime against humanity, yung ebidensya na gagamitin nila sa trial, witnesses, insider accounts, dokumento, forensics. Ang sagot nila doon ay yung hindi ganun ka harapan na pagsagot. Ang sagot nila, may pangako si President Marcos, hindi mag-cooperate, nag-cooperate siya, binali niya ang salita niya, merong mga media na dinodoktor ang mga pictures, slanted editorials. So, kung yun, doon sila mag-persist, mahirapan yung depensa dyan. Kasi ang tanong pa rin, kahit totoo man yan, halimbawa yung mga sinasabi nila kay President Marcos, ang tanong still remains, may crime against humanity si President Duterte na ginawa. So, ginawa mo ba ito o hindi? Ang ina-expect ko sana, i-counter nila yung ebidensya for ebidensya. Hindi totoong widespread yun or systematic, hindi totoong in-order niya, hindi totoong alam niya. Pero apparently, mukhang hindi ganun yung opening statement. So, maybe, dito sa Thursday, doon pa rin sila sa other aspects ng kaso magsasagot. Hindi doon mismo sa actual na kaso ang issue sa ICC. So, But we don't know that. So narinig ko po kanina sa report ni Kevin Manalo, amin pong kasamahan dyan, na tinutuntungan ng prosekusyon ang command responsibility. Kung hindi po diretsahang maiuugnay ang pagkakasala o ang sabihin nating participation ni dating Pangulong Duterte dito sa mga sinasabing EJK, do you think it is enough that he is answerable by reason of command responsibility because of because of it being systematic and widespread? Actually, hindi siya kinakasuhan under the Rome Statute ng command responsibility. Ang command responsibility kasi may ginawa ang mga subordinates mo, hindi mo man lang pinigil o hindi mo man lang pinaimbestigahan. Ang charge talaga kay President Duterte, co-perpetrator siya. Inutos niya ito, hindi yung nalaman niya lang. Inutos niya ito, may structure, may common plan, at pinatupad niya ito. At ang proof doon ay ang mga dokumento, mga witness at mga public statements ni President Duterte. So malinaw, matibay ito na inutos niya Matibay na may common plan kasi sinasabi na nila yan, yung ginawa namin sa Davao, gagawin namin nationwide. That is the common plan. At nagbuo ng structure, not only did he order the killing sa mga statements niya na kill, 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 he also encouraged the killing. Sabi niya, gawin nyo yan, ako bahala sa inyo, i-promote ko kayo, i-reward ko kayo, i-amnesty ko kayo, i-pardon ko kayo. And the last thing is, not only did he order the killings or encourage the killings, but he also funded the killings. Yun ang buong ng prosekusyon na pinresent, na hindi namin nakita na sinagot nila yun point for point, except to say, hyperbole lang yung mga sinabi niya, joke lang yon. Na tingin ko naman hindi papalusutin ng korte yon, ganung klaseng argumento,
Kasi mabuti kung nag-joke ka, walang namatay. Pero kung nag-joke ka, libo ang namatay for so many years, I don't think it can be reduced to a mere joke sa ngayon. At sa tingin ko, medyo mahina kung ganun lang ang depensa nila sa bukas. Ayun. Okay, so naintindihan naman po ng mga pamilya ng biktima o itong pong mga nag-file ng charges, yung mga pamilya, naiintindihan naman po nila ang mga nangyayari? Yes, oo, nakikinig sila all throughout. Napakasimple, napaka-methodical, napaka-coherent ng pag-present ng prosekusyon and even the counsel for the victims ng kaso at medyo yung sagot ng depensa sa opening day, marami silang hindi, doon sila medyo hindi nakaintindi anong connection ni Bongbong Marcos sa kaso. Ang tanong kasi, may pinatay ng drug war mo, ginawa mo ba yan o hindi? Hindi ganon ka-direct yung denial eh. Kaya medyo doon sila nalito sa depensa and we don't know kung ano ang gagamitin ng depensa but kung gagamit sila ng mga jurisdiction, yung mga disqualified dapat ng prosecutor, etc. Matatalo sila dito kasi parang biniblame nila ang media, biniblame nila ang mga NGOs, biniblame nila ang lahat na except President Duterte sa nangyari na parang kinonjure lang o gawa-gawa lang ang libo-libong pagkamatay, ang mga order niya sa in public statements niya, ang Oplan Double Barrel, na imposible na papalampasin ng korte yon on the basis na palang politically motivated lang yan. I don't think the court will accept that. So para sa amin, pati sa mga biktima, naintindihan nila, palakas ang kaso ni President Duterte. Hindi masagot ng depensa ang mga paaligasyon and therefore mako-confirm. Tingin namin, confident kami na makakonfirm ang charges at magkakaroon na rin ng trial. Within this year sana, within the latter part of this year. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares. Live po natin kinakausap mula sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat din po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.